Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase the Poco M7 ngayong bare months or ngayong 2025. So tara, check natin. And shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing first impression dito sa Poco M7, and this time bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase this device ngayon 2025. Especially, ang dami pong sale ngayong bare months. Baka ito na yung time na makabili kayo ng special smartphone para sa inyo sa murang halaga. Lalo-lalo na pag clinic nyo itong ating View products, meron po kayong special voucher na naghihintay sa inyo na laki ng discount na makukuha nyo pag dyan kayo bumili sa ating View products. Again, ang SRP po ng Poco M7 is 7,499 for the 6GB 128 and 8,499 for the 8GB 256. Pero dito sa ating View products, below SRP lang siya. Itong Poco M7, di ba 7,500 ang kanyang SRP, pwede siya makukuha ng at least 6,500. 6,700 to 6,500 pesos. Ang laki na makukuha niyong discount. Kaya kung interested kayo dito, dyan na kayo pumunta sa View products natin. So, yun nga, sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda i-purchase ang Poco M7. Kasi dito sa atin, marami naghanap talaga ng isang smartphone na magamit nila pang araw-araw. Kasi ang smartphone ngayon, need na siya, hindi na siya want. Lahat ng consumer ngayon or lahat ng tao kailangan na ng smartphone. Hindi lang kasi ginagamit nila for work, ginagamit nila for school, for business, iba naman for entertainment or for multimedia. Kaya maraming naghanap ng smartphone na pasok lang sa kanilang budget. Ito na po, may marerecommend tayo ang Poco M7 dahil ang ganda rin naman kahit paano ang overall specifications ng smartphone na to. So first reason why you should buy this smartphone, display. Usually kasi pag sa mga display ng smartphone pahaba, 'di ba? 6.9, 6.8, pahaba sila. Ibang mga consumers, I know, nakikita ko sa comment section, ayaw nila yung ganong aspect ratio, yung 16:9, yung sobrang haba na smartphone. Dito sa Poco M7, iba usapan. Palapad po itong smartphone na to. Nakakatuwa na parang binabalik nila yung aspect ratio before ng mga smartphone na merong home button, di ba? Kasi ganito yung mga smartphones before, palapad sila, hindi sila pahaba pag palakihan sila ng display. Which is, for me, na-miss ko yung ganitong aspect ratio ng isang device. 6.9 pero ang lapad nung kanyang display. At hindi lang yon, Full HD+, 1080p pa ang resolution nitong si Poco M7. And guess what? Naka 144Hz screen refresh rate pa itong device na to. Usually din, pag tumama kayo sa sale ng Poco, kaya pwede nyo siya makuha ng 5+. Nakuha ko to nung launch date ng 5.5 or 5.2. Itong Poco M7, sobrang mura. Pero again, sa kanyang presyo ngayon na 6.5, mura pa rin siya kasi below SRP. Yung SRP kasi, yan yung tendency na pwede nyo makuha na price sa mall. Pag sa mall kayo bumili or sa mga third party or sa mga offline stores. Pero dito sa ating online store, sa official store ng Poco, dito sa ating View products, sobrang mura lang, di ba? So yan yung first reason natin. I know maraming mga consumers ang naghahanap ng smartphone. Ang una nilang target is display. Ito na po, makakapag-provide na si Poco sa inyo ng large display, mataas pa ang refresh rate, mataas pa ang resolution. Next is yung battery. Ito ang key factor dito sa Poco M7, yung kanyang massive battery. 7,000 mAh. So siguro ang isang theory ko dito kung bakit ginawa nilang palapad ang Poco M7 dahil sa battery capacity. Yun naman ang isang maganda dito smartphone na to, makunat ang battery nito specs-wise syempre. 7,000 mAh, usually nakikita natin yung ganyang battery capacity sa mga tablet devices. Pero nakakatuwa na na-provide na yan sa isang smartphone. I know marami na rin lumalabas before na mga 7K battery tulad na lang ng mga Tecnopova smartphones. Pero sa Poco, usually yan na rin ngayon ang tinatarget nila, bigger battery capacity, mga bigger battery capacity na. I know marami rin mga consumers, ang isang buying factor nila when buying a smartphone is of course battery capacity kasi ginagamit nila sa trabaho nila. Take for example, again, sa mga motor taxi riders natin, pinaka-key factor nila when buying a smartphone, syempre, is display, magandang needs of brightness, at makunat ang battery kasi ginagawa nilang navigating tool. Ito na po ang magandang i-reco sa inyo dahil maganda ang kanyang battery capacity. Next is design. So, ito ako nagulat sa design. Biruin mo 7K battery,
pero nalagay nila sa isang smartphone na hindi mataba. Usually kasi, pag mga new smartphone na merong malalaking battery capacity before, ang tataba niyan sobrang bulky at sobrang bigat. Take for example, nung meron yung 5K battery pa nga before, nung bagong labas pa lang yan ng 2018 or 2019, mabigat ang mga 5K mAh and even 6K mAh battery capacity. Pero dito, 7K mAh, manipis siya in fairness yun yung nagustuhan ko dito. Na nararamdaman natin yung kabigatan niya ng konti kung i-compare mo sa 5K mAh battery capacity or even 6K, pero hindi siya ganun sobrang bigat. Yun yung maganda na na-maintain nila yung sleek design, lightweight design sa isang smartphone even though malaki ang kanyang battery capacity. And syempre, very unique din naman ang design ng Poco M7, especially the silver color, two-tone, na parang Optimus Prime nga ang peg netong smartphone na to. Fourth reason dito mga ka-J-Vlog, affordability. Yun nga tulad na sinabi ko sa inyo kanina, there's a possibility na makuha nyo to ng 5 plus, depende sa sale, pero 6K. Sabihin na natin 5 to 7,000 pesos. Meron na magagandang specs na ma-offer for a smartphone. Kumbaga, good deal na yan. Again, marami nga sa atin ang naghahanap ng isang smartphone na sobrang mura lang, pero magaganda na yung specs na ma-offer nila or na-meet na yung criteria nila na specification sa smartphone. Again, ito makakahatak to ng consumers na battery ang target at display. Kaya marami magkaka-interest dito sa Poco M7 kasi sobrang mura lang na itong device na to at ang ganda pa ng specifications niya. At ang pinaka-last reason, yun nga, RAM at ROM. So pag nakuha nyo to ng 5,000 plus, 6GB 128 is very reasonable. Again, nakakatuwa naman, napapansin ko na to sa Xiaomi na parang hindi na sila naglalagay ngayon when it comes sa ganitong presyo na smartphone na 4GB. Which is, buti na lang nagising na sila sa ganyan. Hindi na sila nag-offer ng 4GB. Minsan, to be honest, meron pang popular brand like Samsung na nag-offer pa rin ng 4GB of RAM sa presyo na 5,000 plus, 6,000 plus, di ba? And mga ibang brands pa rin naman, hindi lang naman Samsung, popular brands na dapat for a price tag na 5,000 plus, 4GB talaga is a big no-no na. Maliit na talagang 4GB, at least 6GB of RAM. So, yun yung isang reason natin why you should purchase the Poco M7 is sa RAM at ROM nito. 8GB 256 ang isang variant, tapos 6GB 128 ang pinaka-minimum niya. So, again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo. Kung interested kayong bumili nitong Poco M7, definitely a must buy din itong smartphone na to. Bagong labas sa smartphone ni Poco, sobrang mura lang. Malaki ang battery, napakaganda ng display, sleek design, and of course, meron din pala itong water protection. Meron itong IP64 water and dust resistant na pwede siyang matalsikan ng tubig with certain pressure. Again, hindi po siya pwede malublob sa tubig dahil hindi po siya IP67 pataas. IP64 ay nakadesign lang yan sa mga talsik-talsik ng tubig with certain kind of pressure. Again, pag gagamitin nyo as a navigating tool to, for example, naulanan siya, no worries about yan. So again, kung interested kayo dito sa Poco M7 na sobrang mura lang, click nyo na itong view products dahil dyan, mariredirect kayo sa bagsak presyo na Poco M7 at meron pang special YouTube voucher pag galing kayo dito sa ating video.